our beloved Boss Mike Cervera. Yun, what's up guys? We are back. The Big V is back mga sangkay. At syempre, andito na po yung ating kaibigan, si Mike Cervera. Kumusta pare? Nako, eto na-restrict ako sa mga nakikinig, sa mga nag-message sa akin. Hindi ko nababasa yung inyong mga message at saka yung mga comments sa FB ko kasi. Na-restrict ako kaya hindi ako makatawag sa inyo. Wala naman akong fake account tulad ni Chris Ulo, di ba? Yan marami. Ako wala, isa lang talaga, no. Para malaman na rin, mukhang ni-report ng mga DDS, ayaw yata yung mga komento at mga video ko sa mga page ko. Yun. 180 days. Aayusin pa natin. Binabanatan mo daw kasi si VP Sara kasi pinahamak daw si PRRD ni VP Sara. Baka yun ang dahilan, ba't ka ni-report? Actually, totoo naman hindi lang naman si Sara, pati si Magalong Baka ayaw niya yung title ko na gustong hamunin si Attorney Claire ng sabunutan Lugi. Ibig sabihin, nabudol na rin ni VP Sara si Meta, gano'n? Yun na nga kahit siguro si itong mga bata ni Magalong, no? Panay kasi chismis ang alam Kita mo, chismoso. Matandang chismoso si Magalong Alam mo yung huling chismis ni Magalong? Na kumukuha daw ng ibang info si Yusek Claire sa ibang tao, hindi sa presidente. Diba? Sabi nga ni Yusek Claire, saan yung ebidensya mong yung mga sinasabi ko hindi galing sa presidente? Magbigay muna ng ebidensya bago ka magsalita. Yun na nga. Diba? So, akala natin magaling na investigador si Magalong. Yung pala, magaling na chismoso pala. Nagsalita nun si Attorney Claire, di ba? Na sabi niya, lahat ng sinasabi ko galing sa Pangulo. Yun na nga. Linaro niya. At malabo rin yun. Malabong magsalita si Attorney Claire nang hindi galing sa palasyo Siyempre. Masisibak siya kaagad. Ilang tao na yung sinibak nila presidente. Di ba? Maraming hamon si Yusek Claire Castro sa kanya. Wala pa rin palag. Wala. Napangalanan niya yung mga sinasabi niya. Ang mahirap dito kay Magalong, magbibigay ng chismis sa mga reporter. Pag tinanong ng reporter, sino po ba pwede yung pangalanan? Hindi, wag na. Mahilig siya sa gano'n. Tapos ito pa, mula noon hanggang ngayon magkakaharap tayo. Yung mga sinasabi niyang mga kilalang mga mambabatas na kilala niya na papuputukin niya, hanggang hindi niya pa rin pinapagawa. Ang sabi niya nga 67. Hanggang ngayon wala pa. 67 daw na mambabatas na congressman, yung sangkot sa flood control project. Meron siya pinangalanan dalawa. Sino? Si Martin at si Saldico. Yun yung viral Viral nabanggit niya si Saldico at si Martin Romualdez, pero nabanggit niya yung sa Blue Ribbon. Pero yung manggagaling original sa kanya talaga siya. Wala siya. Wala. Actually, yun din ang inaabangan ko Di ba? Yung mga in-expose niya, narinig na natin na matagal na. 67 daw yung expose niya. Wala. Tama nga sinabi nito Mahilig nga yun sa yung chismis. Yung magbibigay siya ng issue. Tapos sabi niya, I shrunk the nerve. Tinatanong, kasi para pinararating niya, ganito ganito yung explanation niya Para bang pinalalabas niya, meron siya na-discovering proyekto na damay si PBBM. Ganun Pero, pagka ginanon mo naman, sasabihin, wala akong sinabing ganyan. Para matututo ka pa magsinungaling dahil sa kanya. Parang ikaw pa yung nag-fake news dahil sa kanya. Di sabihin mo kung sino. Magaling ka! Sabi ko nga sa vlog ko, grabe ka naman, tanda mo na, di ka pa marumamrang ka. Pati mo banggitin, di ba? Kaya nga. Dapat pag tumatanda ka, dapat nagiging prangka ka Yun na nga. Diba? Kung sigurado ka, pati mo sabihin. Ang tanong nga dito, ano bang motivation ni Magalong? Ba't niya ginagawa yan? Kasi nga, planong tumakbong presidente pala. Presidente talaga? Kasi ayon sa akin panaginip, merong kinausap itong isang bilyonaryo na pilantropo na negosyante at humingi na ng basbas para tumakbong presidente. Si Magalong. Hindi bagay presidente si Magalong, ni-imagine ko na agad. Kamukha ni yung sa God Must Be Crazy. Nick Sau. Kamukha ni Comedy. Nick Sau. Hindi ko sabi pangit si Nick. Sabi ko kamukha niya. Di ba? Pero maraming nabubudol si Magalong. Pag nakita mo nag-post yung ABS-CBN, mainstream media kay Magalong, we support you Magalong. Yung mga DDS kasi, akala nila, yun ang agenda lang na maka Duterte ganyan. Hindi nila alam,
maaring makalaban ni Sara sa 2028. Kung sakasakaling pumutok. Kung sakasakali. Oo. Hindi, mo na lang siya para maganda. Nakikiramdam pa. Mukhang hindi eh. Mukhang hindi rin kakagating kasi pinagtatawanan lang ng mas marami. Paano nga naman tatakbo? Di ba? Malabo manalo si Magal. Baka hindi nga mako 1 milyong boto yan. Grabe ka. Grabe yung ano mo kay Magalong. Noisers yun ha. Noisers ang labas na panggulo. Baka hindi mako 100,000 boto yan. Pero yun nga, may ebidensya lang dapat sana siyang pinipresenta. May mga pangalan ba? Tayo eh. 'Di ba? Kung may pangalan na nilalabas niya, ay, pambihira. Wala nga. Baka sa isang araw. Kung may pangalan at may ebidensya, maniniwala naman tayo. Correct. Baka nga sa isang araw, puro content siya ni Boss Mike eh. Ay, malamang. Ganun talaga pupurihin ko. Pupurihin. Sabihin ko talaga, napakagaling talaga nitong mayor na to ng Baguio. Kaso walang pinangalanan eh. Walang kinita yan sa 110,000 million na tennis court project. Kasama si Diskaya. Wala! Tsaka ito pa. Nagtataka ko diyan kay Magalong. Ganito kasi. Ano? May binanggit kasi si Yusek about doon sa tennis court sa Baguio. Na baka may anomalya. Ngayon, parang inisip niya agad, siya pinariringgan. Hindi naman porkit may anomalya halimbawa doon sa tennis court, may kasalanan ka na. Bakit sa Bulacan? Oo nga. May mga anomalya pero yung governor si Dan Fernandez, wala namang kasalanan. Provincial. Bakit agad kasi siya pumiyok? Dan Fernando yun. Dan Fernando. Provincial governor. Bakit kaya agad pumiyok siya? Ano? Tapos kasi malinaw naman na kapag may ganyang overprice yung project, malimit talaga diyan na sa mambabatas yung galing yung pondo. Hindi sa LGU galing. At saka wag niyo sabihin nag-resign siya kasi dahil kay Yusik Clear ganito nabastos siya. Kaya ka nag-resign, Magalong. Mayor. Under review ka. Under review. Hindi ka under investigation. Kasi sabi niya kasi under investigation eh. Under review lang siya. Kasi nalaman mong under review yung pwesto mo. Pagka sinibak ka isipin mo kinabukasan magbe-breaking news. Breaking news. Magalong sinibak ni PBBM sa ICI. Di mawala siyang kredibilidad. Inunahan niya, no? Inunahan niya na. Di ba? Pero hindi pa rin nakakalusot sa mga pananaw ng mga netizen niya. Nasarado ang utak. Na hanggang ngayon din sabi tulad nga na sinabi nyo, yung sinasabi niya 67 na kongresista, hindi pa rin lumulutang yung mga pangalan. Yung dami, no? 67? Oo. Yung dalawa. Kahit isa, wala pa nabanggit. Yung dalawa na matagal nang alam Pero natin. bakit, sabi, natatakot daw yung Congress sa kanya na papasukin siya doon sa investigasyon? Nako, sa hearing. Hindi naman siguro. Pwede naman siyang ang gawin niya meron naman platform si Libayan. Magpa-interview siya doon. Di ba? Magbulahan silang dalawa. Kung wala ka naman tiwala kay Libayan, bakit hindi kay Sangkay? Di ba? Okay, dito. Dito mismo. Pwede naman dito. Pagbabarahin natin siya rito. Grabe naman yun. Baka Marcoleta tayo niyan ha. Dilakadesa. Pag lumabas siya sa studio rito, baka mataas na dugo niya. Kaya nga. Taas na yung BP. Pero sana may pinangalanan man lang siya para syempre may tayo. At saka, may lead kung sino yun, di ba? I shrunk the nerve daw eh. I shrunk the nerve. At saka kung babalikan mo yung mga dati niyang statement, ngayong taon lang 2025. Nasabi niya talaga na hindi siya nagsisi na sinuporta niya si Digong. Kasi nga daw mas maganda daw yung panahon ni Digong, tahimik daw yung yung peaceful daw. Tapos may utang na loob daw siya kay Bongo dahil nung pandemic daw tinulungan daw siya. So DDS talaga. Teka muna. DDS talaga siya. Nung tanggapin siya maging bahagi ng ICI. Tinanggap siya ng buo. Ni Presidente ay abot puri abot langit ang puri niya naman kay Presidente. Di ba? Yan ang kalidad ng mga political traditional politician yan. Trapo, di ba? Kung saan sila pwede makahatak, doon sila, ganun ba yun? Kung saan makikinabang. Ayun. Pero ito, tingnan nga natin. Ano ba nangyari kay Vice President Sara at kanyang tatay? Oo nga pala. So kahapon, viral kahapon din yung interim release nga na request ni Kaufman na denied. Kasi ang isa sa mga rason rejected. Yung isa kasi sa mga rason madal daw yung mga binabanggit ni Sara na si Sara daw ay i-jailbreak daw yung tatay niya. Tapos syempre yung political capital na actually yung pagboto ng mga taga Davao City
kay Digong bilang mayor na masama pa. Yan na nga. Kasi nabanggit din dun sa desisyon ng ICC na meron pa rin political capital si Digong na posibleng makaapekto sa investigasyon pag siya ay nakalaya. Nabigyan ng interim release. So, meron pa yan. Meron pa. Ang daming sinabi nila doon. Hindi, meron Hindi pa napasama doon yung ginawa ng Senado na 15 votes na house arrest. Hindi pa napasama doon. Tsaka yung sabi ng ICC, kasi nga, mayor si Digong Kung uuwi siya doon sa Davao, kasi may sinabi si Digong may mayor si kapag pag naging mayor daw siya, dodoblehin niya reward on drugs sa... Kasi ito pa pala, yung isa pang conflict, yung pinasa kasi ni Kaufman na petition for interim, si Duterte pupunta sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. May ibang bansang tatanggap sa kanya. Si Sara naman nagpa-interview, pag na-interim release si Digong, uuwi ng Davao. Pag may mayor siya doon. So, conflict doon sa sa sinabi ni Kaufman. Di ko alam, bakit ganun si VP Sara? Alam mo, gusto ba nila talaga makalaya si Digong o ayaw ba nila? Kasi nga, ginagamit nilang yan si Digong, puhunan para yung sikat nila, awa ng taong bayan, hindi mawala sa kanila. Yun. Alam mo, kanina, bago ako pumunta rito, ng umaga, nag-live ako, yan na nga yung tinatalakay ko. Na sinasabi ko na nga, itong mga anak ni Duterte lahatin mo na, talagang akala mo gumagawa ng kaparaanan at nagmamalasakit sa kanya para mapauwi siya. Hindi ho. Oo, sila mismo nagpapahamak napakaliwanag ng nasa desisyon ng ICC. Nakalagay talaga doon, men. Tingnan nyo ilan ba yung anak ni Digong? Wala man lang nakaisip na itong ginagawa ba natin makakasama. Makakabuti. May mga vlogger din sila. Isa din yung narrative. Yan. Wala man lang vlogger na nakaisip na parang mali natin ginagawa natin. Binabasas natin yung ICC, yung bola na sa ICC. Kaya nga. Nasa kanila yung desisyon Ito pa ang masakit dyan. Samantalang, etong mga anak ni Matandang Duterte na mga nakalaya na ngawa na hindi naman nakakatulong, at alam naman natin na talagang itong mga anak parang tuwan-tuwa pa na nakakulong na si Digong doon. Kabaliktaran naman sa mga taga-suporta nila na pinapaniwala nila. Nagngangawa, nag-iiyak. Oo. At eto pa, tandaan mo pag DDS, naka-video yan habang umiiyak. Di ba? Di ba? Style nila yan, Hindi ko magets. Yung mga habang naka-live, umiiyak. Lintik no? Alam mo ng DDS. Mga kababayan ko, kapag may nakita kayo, naka-live, umiiyak, DDS yan. Oo. Iba naman yung kay Mima, baka sabihin nyo, si Mima. Si Mima sa Maynila ngayon, Iba yun, Iba yung kay Mima. Kay Mima, inaatake lang yun. Inaatake lang yun, Best friend ni Chris yun Pero ang napansin ko talaga kay VP Sara, hindi siya marunong mag-ingat sa mga sinasabi. Lahat ng mga nababanggit niyang salita, yun yung nagpapahamak sa kanila Kaya ito na naman, may bago na naman siyang pinahamak, yung tatay niya mismo. Kaya nga, ito lang paano kung maging presidente siya? May mga desisyon siya na hindi niya pinag-iisipan, basta na lang sasabihin. Yun yung reason kung bakit yung mga militar natatakot kung si Sara Duterte ang magiging commander-in-chief. Ano yun? Kapag merong halimbawa, kaunting pitik lang sa militar, sugurin nyo! Bakbakan nyo! Bombahin nyo nun! Hindi po pwede yung ganun. Kailangan dyan may mga dialogo pa minsan. Sasabihin. Ayun yung pagkakaiba ni Gloria kay Sara. Kasi si Gloria, nung panahon ni Erap, napatunayan niya na mas magaling ako kay Erap. Kaya naniwala yung mga tao. Alam ko si Gloria maliit. Pagkakaiba nila. Ganun diba nung panahon niya. Kaya sususugan ko yung sinabi ni Sangkay na pabugso-bugso. Pagka si Chris Ulo! Yan laging tumitira sa akin. Huntingin nyo! Patay ka. Yari ka. Pahuli. Dalhin nyo sa akin yung ulo. Diba? Makikita ka na namin kung ano yung nakaganon sa... Pero isa lang sa Radyo Pilipinas. Nakaganon ka na sa Radyo Pilipinas. Isa lang ang malinaw rito, mga boss, mga kapatid. Isa lang malinaw rito na ang inaakala ng mga DDS, tayong mga vlogger na against kay Duterte, ang siyang nagbibigay ng dahilan para hindi makalabas siya. Maliho Ang una hong nyo sisihin, number 1 na sisihin ninyo, si Sara Duterte, yung anak mismo. Sunod nyo si Baste, si Polong. Yan, kita mo, ano sabi ni Polong? Kinidnap daw yung tatay. Diba? Yung kinidnap, nando doon sa desisyon. Mali, na laging
binabanggit daw yung salitang kinidnap si Digong. Ang ingot nga, nakalagay sa ICC na yung about sa kinidnap nga. Hindi nga kinidnap si Digong. Pagkalabas na desisyon, sinabi ni Pulong, kinidnap daw yung tatay niya. Hindi ka talaga nakikinig. Meron siya na sinabi na, sabi, humanda kayo, kayong lahat na may kinalaman sa pagkidnap ng aking ama. Pagbabayaran nyo yan sa tamang panahon. Nako. Tsaka si Digong, may kasalanan din kaya di siya pinagbibigyan ng ICC, mga judge doon. Kita mo yung mga pagbabanta niya nung nasa laya pa siya. Sisipain, babarilin yung mga ICC member. Tapos yung mga DDS din mga nagrarally doon sa labas. Isa pa yan. Ayan na. Ginagawa nila parang ermita yung wala man lang matalino sa kanila na nag-isip, no, na wag natin ba natin yung ICC, tahimik tayo, wala man lang gumanon sa kanila. Dapat yan yung strategy nila, okay. Ginawa, Habang nandun ngayon yung tatay natin, kalmado tayo. Lahat ng papuri ibigay natin sa ICC. Pakita natin na hindi tatakas si Tatay Digong. Tsaka binababoy na rin labas ng ICC board doon. May mga nag-aaway, may nagsasabunutan. May mga ang gulo-gulo ng mga DDS. Tapos, meron pang minsan may nakita akong video, ang kukunat na, tatanda na, mga DDS na mga kulubot. Nagsasayawan ng mga tribal doon. Ano ba yun? Parang ginagawa ng beer house yung... Hindi, alam mo kasi, ano ba yun? Ba't ganun? Ganito kasi yung mga OFW nating kababayan, karamihan dyan, walang libangan. So, nagkakaroon sila ng pagkakataon na maglibang sa pagdalaw kay Digong. Ngayon, ang problema, hindi nila alam na itong mga vlogger, halos lahat vlogger yung nandoon na pumupunta, lahat may camera di ba? Nakalive pa. Lahat ng anggulo makikitang-kita mo lahat ng anggulo ng gulo na ginagawa nila. Yan. Panay pa ang banat ni Sara Duterte sa ICC mismo. Sila mismo binabanatan. Nasa labas sila, tinutulig siya nila ICC. Paano makakatulong ngayon? Hindi sila nakikinig kay Kaufman Sabi nga ni Kaufman, tumahimik muna kayo. Dapat nga magsialis sila lahat doon. Kasi the more na pinapakita ng mga DDS na mayroong political power pa si Digong, lalong di makakalaya yan. Alam nyo, dapat sisihin nila dyan? Alam nyo kung sino? Si Harry Roque. Mula nang dumating yan dyan, pinamunuan niya na yung mga ganyang mga gawain. Sabi nga niya, nagluluto ako para sa inyo Doon na lang siya nagiging relevant kasi. Sa pag ganun-ganun. May dalang sumpayan si Roque. Lahat ng parlor na pinupuntahan niya, nagsasarado. Si Harry Roque. Diba? Magandang gawin niyo dyan. Ito tuturuan ko yung mga DDS para si Digong paalisin palayain pansamantala. Pakawalan ng ICC. Huwag kayong mag-rally dyan. Pakita nyo wala na kayong pakialam. Baka isipin, parang wala nang thrill to Baka isipin ng judge. Pakawalan natin. Parang wala na silang pakialam. Baka buksan na ng pinto ng ICC. Parang wala na nagmamahal. Parang wala na nagmamahal dito Wala nang thrill, pakawalan nyo na. Kasi pinakikita nyong mahal na mahal nyo, ayaw tuloy pakawalan. Pero kung ako naman, kung ako si Digong na nakakulong doon, nanaisin ko na doon na lang. Totoo naman. Bakit ka mo? Alam naman na hindi siya mahal ng mga anak niya maaring nagkulang din siya ng pag-aaruga dahil busy nga sa mga patayan dito, patayan doon. Di ba? Pero yan kung nabalitaan niyo, may conflict dati yan. May dalawang faction dati. Yung faction ni Bongo, nakakampi niya si Hanilet, tsaka faction ng mga anak. Noong 2021 ata. Ganun pa rin naman hanggang ngayon. Ganun din hanggang ngayon Ganun pa rin hanggang ngayon. Di ba? Hanilet Bongo pa rin ang magkasama diba? At Sara Duterte at saka mga kapatid Tapos may isa pa na involved. Sino? Yung Alpotera. Ito, meron pa. Pero alam nyo, nakakatawa dito, sinisisi natin, pati ng mga DDS, yung mga politiko ngayon. Bakit ayaw nila sisihin si Trillanes? Parang hindi nila pinapansin. Yun na nga. Ay siya yung purot dulo ng lahat ng yan. Inaako na nga ni Trillanes. Ako nagpakulong dyan, pansinin nyo ako. Siya ang nag-file di ba? At saka, ito kamakailan, pumunta si Senator Trillanes sa ICC. Yan. Inisyuhan pa nila yan. Naging issue yan at gusto pang paimbestigahan ni Robin Padilla. Minsan, hindi niya yata naiintindihan. Nakarapatan natin bawat isa yung dalawin, puntahan, yung isang kababayan natin kahit nasaan. Tulad ng ICC. So, ibig ba sabihin, nung pumunta ako doon, alam nyo naman yun, di ba? Pumunta ako ng ICC. Pag uwi ko rito, nagkagulo na yung mga vlogger nila. So, kailangan imbestigahan din ako, ganon?
Diba? Utak ba naman ni Robin ang gumana? Diba? Talagang... Hindi, masyadong bitter yata kay kay Trillanes. Si Robin, hindi naman senador ng Pilipinas na taong bayan. Senador ni Digong yan. Di ba binuking ni Ben Tulfo yan? Yon. Na Kung ano-ano gusto mong ang pag-usapan dyan, tulad nung kay Trillanes. Pero yung tatlong beses na lumalapit sa kanilang pamunuan sa committee ni Robin na mga AITA, na trabaho ng committee niya yun, siya may hawak doon. Tatlong beses na lumalapit sa kanya, wala silang ginagawang trabaho. Mas focus siya kay Digong. Nakita mo, pero hawak niya yung committee na yun. Eto na nga wala talaga to si Robin. Di ba nag-viral nga na busy sila kay Digong dahil dyan sa resolution na ginawa nila na gusto nila house arrest. Arrest. Samantalang yung mga kababayan natin, abay hindi alam ang gagawin na tumama ang bagyo, tumama ang lindol, kahapon dalawang magkasunod, umaga tsaka gabi sa Davao, nilindol ng malalakas, wala pa rin silang ginagawa at wala doon yung mayor ng Davao City. Hindi alam kung nasaan. Di ba? Ngayon, wala nga doon, no? Samantalang, sisingit ko lang, sa kabila ng mga trahedya o mga calamity, itong kalamidad na nangyari, ang Pangulong Bongbong Marcos, laging handa katulong yung PCSO. DSWD. Grabe yung PCSO. Pinatututukan na. Ibang klase, alam mo, ako bilib na bilib dito. Sa tanang buhay ko na ako nabuhay dito, sa mundong ito. Ngayon ko lang nakita ang PCSO. Ganyan tumulong. Nung araw hindi natin naririnig. Wala ba kayo? Correct. Ngayon lang din talaga yan. Maririnig mo, may nawawalang 18 billion, ganon. Pero dito, marami nang nag-issue rito. Pero sa tingin ko, di ba? Bago mo po yan si Mel Robles, ang daming binato dyan. Ang daming binato. Therapy. Pero wala, dumaplis lang lahat Wala Dumaplis lang. Ngayon wala na ako nakikita ngayon na ngayon yung makikita mo sa kanya, nagpadala ng maraming mga PTVs o di kaya mga tulong. Mga tulong truck. Kung ano-anong tulong truck talaga mga bus. Ngayon nga lang ako nakakita ng ganun. Kasi dati yung PCSO, di ba? Suplado ba si Mel? Suplado ba? Hindi, seryosong tao kasi. Seryoso lang talaga. Mukha lang suplado. Mukha lang suplado, pero seryosong tao. Yung bang ang laging iniisip nun paano ba makakatulong sa mga kababayan? Ganon. Laging yun. Ewan ko bakit ganon siya mag-isip. Kasi minsan nakausap ko yan ng masinsinan. Habang kami nakaupo kami sa isang sopa, nakaharap kami sa dagat, nag-uusap kami. Laging ang bukang bibig paano ba yung mga kababayan natin, paano natin tutulungan? Maraming nahihirapan, kaya lang ganito nangyayari. Puro ganun ba? Yung maririnig mo, yung mindset niya, laging pagtulong dito, pagtulong doon. Hindi nila iniisip yung ganito. Alam mo ba yung ganyan? So maraming problema akong dinatnan, parang si Presidente. Maraming dinatnan, kaya kailangan ayusin muna. Pero gusto namin tumulong talaga. Yun. So, kita nyo ngayon, laging involved. Laging involved. Kapag may sakuna, PCSO nangunguna. Diba? Wala na yung mga issue ng mga dayaan, yung mga berto sa kanya ni Rapi. Rapi, wala na, dumaplis Wala. Nasagot naman lahat kasi. Nasagot lahat, no? Naipaliwanag naman kasi. Sabi ni Mel Robles na, pumunta ka doon. Ikaw mismo tumingin. Hindi naman pumunta. Hindi. Pero bad trip yung kasi ang nangyari noon, inintriga mo lang. Ang pinakagusto kong sinagot niya, yung meron daw tumataya nang bumibili ng marami at gumagastos daw ng 30 million yata. Sagot naman ni General Manager Mel Robles, bakit naman kailangan pang gumastos para mandaya ng 30 million? Pwede naman 20 pesos lang. Tama naman, tama, di ba? Bakit ka naman gagastos ng 30 million para mandaya? Pwede naman 20 pesos lang. Sabi ko nga, yung issue rin, hindi ako naniwala doon na scripted yung may tumatama. Kasi di ba sinabi ko na, kapitbahay namin tumama Daang milyones, walang ano yun? Scripted? kahit barangay Tanog, walang kamag-anak yun tumama talaga. Kaibigan solo niya? Kaibigan nabigyan ka naman ng tip. Nga, hindi na nga nagpakita. Hindi ka kaibigan nun. Akala ko ba kaibigan mo? Talagang, inutusan siya ng tatay niya. Pero siya ang tumataya. Pero tatay niya ang nanalo. So shoutout kay GM Mel Robles, no? Ibang klase yung ginagawa ng alam mo brother, kung ako lang, dapat ito yung mga yung mga gawing
kapalit ni Ni BP Binoy. Sara. Ni BP Sara. Bakit? Kasi ang laki-laki ng pondo na hinihingi, hindi niya maipaliwanag, ano? Yung mga ganito, pwede nga, alam mo, sa totoo lang, oo, minsan gusto kong biruin, bakit, boss, Boss Mel, baka pwede, magpresidente ka na. Palitan mo si, Oo, pwedeng tumakbo siya. Hindi, ayaw niya Ayaw ba niya? Ayaw niya. Sabi niya, mayroon naman daw kaparaanan para tumulong sa kapwa. Di yun na lang ang gagawin niya. At lagi niya sinasabi, ang pinakamahalaga na iiwan natin sa buhay natin dahil hindi naman tayo habang buhay na nandito. Yan quote na quote ko. Yung daw yung mabuti. Mabuti na iiwan natin, ginawa natin sa kapwa natin, lalong-lalo na sa kapwa Pilipino. Yan yung legacy na gusto niya mangyari. Oh. Alright, magbabalik ang The Big V, no? Yo. Sa panibago nating mga isisiwalat dito sa ating palatuntunan dito sa The Big V. Our beloved Boss Mike Cervera.